Nako, breaking news, isiniwalat po ni Leandro Libiste dito na tila parang scam dito sa bigas na to, no? Na meron daw nagtampo na isang gobernador yata sa Batangas at hindi na pamahagian yung 84 na barangay, no? At pag-uusapan din natin na issue ngayon na para matuldukan na yung sinasabi na si Isko Moreno daw nagrepack ng bigas na galing kay Libiste. At ang kunwari, pinalabas nila, galing yon kay BBM. Pero nirepack nila, galing pala sa bigas ni Libiste, no? Ngayon, unahin muna natin itong si kay Isko Moreno kung totoo nga ba ang sinasabi ito. Dito po sa isang ano kasi, fake news po, pinabulaanan po. Ito sabi po nito ni Isko Moreno, sinagot ang banat na sinungaling ang fake news na alam mo ito, nilagay lang yung DDS. Alam niyo naman kasi pag may kumakalat na fake news, gusto ng mga loyalista at mga pinklamo isisi sa mga DDS. Ganyan yung mga ugali ng mga yan, tuso yan, parang ahas. Yeah? Hindi lahat ng fake news galing sa ano, ha? Yung Pangulo nyo, alamin nyo kung fake news o hindi, ha? Yung sinasabi kay Saldi ko na nahuli daw, ha? Yung muna asikasuhin nyo. Hindi lahat na ng fake news, isisisi nyo sa DDS. Di ba? Yan ang paranoid sa mga DDS eh. Kaka-paranoid din sa DDS, hindi sila makapag-concentrate. Puro impeachment, hindi sila makapag-concentrate. Yung langis, yung tax ng gasolina. Biruin mo, galit ka kay Libiste dahil pinapabawasan yung tax. Ayaw mo. Biruin mo, pinapaalis yung tax sa langis, ayaw mo. Pinapahirapan mo yung Pilipino dahil sa galit mo. Antindi nyo, di ba? Antindi nyo mga bangal vloggers kayo. Dito po sinabi ni Isko Moreno dito kung saan. Pakinggan natin. Para sa Maynila na binigay ng Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos. This is 80,000 individuals will benefit from this in the next 6 months. Kaya meron yata napabalita yung binigay ni Leandro Libiste na 25 kilos. Ni-repack daw natin na 10 kilo. Malungkis sa mga loko talaga yung walang magawa sa buhay. Napaka-toxic nito mga to. Di po totoo yun kasi una-una hindi magkakasya yung sa 80,000. But I am grateful to Mr. Leandro Libiste para maisip niya Maynila. At mo si J.O. de la Puente. Okay. Dito, dinilinaw po ni Isko Moreno na hindi po totoo yun, nirepack ang bigas. Huwag nyo sisi ng mga DDS dahil ako nakamasid ako sa social media. Hindi DDS na nagpakalat niyan. 'Di ba? Hindi gagawin ng saka bakit overall nyo? Pag may nagkamali isang tao, isisisi nyo sa buong overall ng DDS, 'di ba? Hindi ganoon 'yan. Okay, nilinaw ni Isko Moreno, hindi totoo na nirepack ng mga nila Isko Moreno yung binigay ni Leandro Lebiste. Nga lang syempre, may mga butas pa rin pagdating sa Batangas, no? Tapos eto kay Isko, clear na to, wala na to. Ibig sabihin, hindi totoo yung kumakalat kasi baka re-upload ngayon eh. Yeah? Ako nagsasabi sa inyo, fake news yun, na hindi nirepack nila Isko yan, no? Sariling bigas yan na ibinigay talaga sa Maynila, na binigay sa kanila. No, yeah, okay yan. Sige. Pero sa Batangas dito may issue. Nagka-issue po sa Batangas kay Leandro Libiste kung saan bukod sa yung bigas pala, nakapangalan sa 3 logo, sabi bakit may logo ng Office of Executive Secretary sa 10 kilogram, BBM, bigas, at sa ES Recto, ba ang sumagot ng gastos? 50 pesos daw kada sako ng dagdag gastos sa printing at logo galing sa perang bayak. Kapal ng mga pagmumukha nung nilagyan ng logo, no? Alam nyo, etong paglalagay ng logo, isang kahayagan ito na pinapahiwatig nyo na hindi galing sa bulsa ng bayan ang pinamigay nila, kundi galing sa bulsa ng mga politikong nagpakaloob niyan. Huwag naman ganon. 'Di ba? Pera ng kaba ng bayan ang pinambili yung bigas. Bakit? Pera ba ni BBM? Pera ni Recto ang binili dyan? Kung pera nyo binili dyan, kahit mukha nyo, ilagay nyo dyan, kahit buong pagkatao mo, live size ng picture mo, ilagay mo dyan, walang problema. Yeah? Pero pagka ganito, alam nyo bakit ano ito? Ano damage nito sa sambayan ng Pilipino? Maraming mga sambayan ng Pilipino na hindi naman masyado nagso-social media. May marami tayong mga nanay tata, mga na hindi naman masyado mahilig sa mga chismis, sa mga balita, na akala nila, napapaniwala nila yung mga politiko, sila nagbibigay ng mga bigas, ayuda, nagkakamali po sila. Di ba? Ang nagbibigay nito, tayong taong bayan. Pera natin to pinagsama-sama na ibigay diyan. Kasi ang mali nito, ganito isang politiko, pinalilitaw niya na kanya ang bigas, kanya ang ayuda. Pagdating na eleksyon, sa iboboto ng tao.
Hindi alam gahaman yung politiko na yun. Nadaya ang sambayan ng Pilipino, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, ipangalan nyo sa sambayan ng Pilipino, wag sa inyo. Di ba? Ito pa. Sabi po rito ni Reviste, pahiya si Recto, si BBM, inilunsad sa Batangas ang bawat barangay makinabang pero 84 barangays ang hindi bigyan ng 200k na ipinangako ni BBM. May pinangako si BBM kada barangay kaso ipinapahabol na ng cheque pero hindi ito sapat. Imbestigahan ng pag-aabuso sa kabinet sa ayudang para sa tambayan. At dito pa, ito pa. Sabi dito, ang sabi pa dito, kailan sasagutin ng aligasyon ng sabi ni Bocal Rocaport sa isang kapitan na hindi binigyan ng 200k mula kay BBM ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma. Huwag na itong maulit, walang barangay na dapat mawala ng ayuda dahil sa tampo. Napupolitika na nga. Bukod sa bigas na may pangalan ng mga logo nila, hindi pa nabibigyan yung iba na dapat na ipangako ng presidente. 'Di ba? Kaya si Libiste kino-call up ngayon si presidente na bigyan itong taga mga Batangas, no? Trabaho nyo yan, no? Gawin nyo, ibigay nyo yung nararapat para sa taong bayan. Hindi yung palilitawin nyo sa inyo yung pera, 'di ba? Hindi, wala nga kasi sabi aming galing yung bigas. Anak ng tete, 3 logo doon. Ano isipin ng taong bayan? Pinagkaloob ito ng pamahalaan? Pinagkaloob yan ng pamahalaan sa pamamagitan ng buwis ng bayan. Kaya tanggalin nyo yung logo dyan. Di ba? Ito, panoorin natin. Ito si Libiste talaga. Ang kapal ng muka ng mga politiko. Nagalit po si Libiste dito sa kanyang pahayag sa interview niya. Panoorin po natin. Ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Wala. Ralph Recto. Wala, hindi pa pangunahan yan. Hindi pa pangunahan yan. Isipin mo, yung trilyon niya eh. Wala eh, di ba? Yan pa kayang bigas lang. Sa tingin mo, pangunahan nila yan? Nako, lalo, halos din nila ang puwet ng presidente. Sunod-sunuran sila. Di ba? Alam mo, dapat sa batas sa Pilipinas magkaroon ng batas eh. Magkaroon ng resolution eh. O ipasa ang batas eh. Bawal lang bawal yung, bukod sa bawal ang dabida, pasikat sa gobyerno, bawal yung yung sip-sip sa gobyerno. Oo. Yung inuuna yung kapakanan ng gobyerno, kagaya ni Pinky, di ba, sa Blue Ribbon, ayaw niya mag-imbestiga, himod ng himod sa tutang-tuta, di ba? Dapat pagbawal yung ganung asta eh. Na kapag nakita mo isang politiko na parang hindi niya inaasikaso yung mas nakakaraming taong bayan, mas inaatupag niya yung takot niya doon sa isang leader na sinisimpatya niya, dapat niya parusahan, ethics yan eh. Di ba? Dapat may batas na ganyan eh. Di ba? Kapal ng mga pagmumuka. Di ba? Pinoto ng taong bayan ng politiko hindi para sambahin. Ha? Yan para pagsilbihan tayo. Hindi nyo para sambahin yan. Ako, halimbawa, igalang mo, executive secretary ka, igalang mo si BBM. Bakit hindi? Katrabaho mo yan eh. Pero kung alam mo yung tao lumalabag na, ako, sa kalagayan ko, ako si Pinky, nakita ko parang mali na. Tamo si Isko, di ba? Ako, bilib ako kay Isko eh. Kahit ganun eh, talagang titira niya pag may tumira sa kanya. Wala siyang para, kahit kakampi niya, kaalyado niya, huwag siya titirahin. Di ba? Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay
ang ating mga O kababayan. yung excise tax sa Batsalangis, alam mo, sabi ng mga loyalista, nasisiraan daw ng bait si Libiste. Bakit daw ganyan-ganyan, nangingialam ka? Biruin mo, para isuspende yung tax, nakakaluwag yung mga Pilipino pag nasuspende ya, ayaw nyo. Ibig sabihin, yung galit nyo, inuuna nyo, wag lang mapagbigyan si Libiste dahil sa galit nyo. Yung taong bayan apektado. Tapos sasabihin nyo, kayo ba galing excise tax na yan kay Duterte? Yung excise tax kay Duterte natin kaya nilagay yan kasi mababa ang gasolina noong araw. Panahon pa ni Duterte, 2016. 10 taon nakakalipas yun. Karapatan din naman natin na pwede lagyan ng tax yan kasi kaya ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang mga bilinom, nagmura naman talaga. Kaya okay lang kung may tax. Ngayon, sasabihin mo, ang may naglagay ng tax niyan, si Duterte ang may kasalanan niyan. Sisihin niyo ang paano niyo, tatay niyo, si Duterte. Aba, sino masisisihin? Yung naglagay ng tax o ayaw ipatanggal yung tax ngayon? Sige nga. Sino sisisihin niyo? Di ba mas maganda sisihin niyo ayaw tanggal yung tax ngayon? Bakit? Nasa kamay mo, nasa power mo na. Nasa power mo na. Kung papatanggalin niya, wala na kay Duterte, nakakulong na sa dahig si Duterte. Palagay natin siya talaga nagsimula nung excise tax na yan, no? Bakit mo pisisihin si Duterte na nilagayan? Kaya nilagayan kasi mga panahon na yun, kailangan. Sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda. Napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nabibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork. Ang bagal nila mamigay, no? Ang tagal ng sistema ng Pilipinas, ang bagal na mamigay, no? Sa isang barangay na naman, ang bagal din na, no? Pahaba ng pila. Grabe, no? Barrel ng ating Bakit yung Meralco bill? Ang bilis ipamahagi yung mga bill. Ganito lang. Ako nataka ako. Hindi ko naman sinabi yung pera, i-house-to-house nyo. Pero kung maaari nga, i-house-to-house nyo yung pera eh. Bakit yung mga Meralco bill? Di ba? Dalawang mama lang yung naglalagay ng bill sa bahay mo. Lahat napapalibutan, lahat nabibigyan ng bill. Buong 5 subdivision, dalawang lalaki lang nagbibigay na ibibigay lahat. Saglitan lang, oras lang pagitan. Naano nyo? Nakuha nyo logic ko? Yeah? Yan, andyan kayo, tulong-tulong kayong gobyerno, hindi nyo pa mabigay sa taong bayan yan para sa taong bayan, kailangan pa may mamatay doon ng ayuda. pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa-publiko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Yan ang hirap sa mga Pilipino. Yung ganyan talaga sistema, talamak yan ngayon. Yan na hindi pwedeng baguhin. Alam mo, dapat na nagbabago dyan, alam mo sino? Hindi naman Pilipino eh. Ang Pilipino susunod lang yan. At kung sa makikinabang ng ibang tao, syempre mahirap ka, kakagatin mo.
Ang mahirap diyan yung mga leader natin, ako po, congressman, mayor, hindi binabago yung mga ganyan, di ba? Dapat yan ang inuuna yung baguhin. Dapat talaga may kamay na bakal tayong presidente, no? Hindi po pwede yung pink lawan. Ako, pag naging presidente yung isa sa mga pinklawan, ang lalambot lahat, sabihin ko sa inyo. Hindi naman lahat ng pinklawan gano'n na. May mga pinklawan diyan na deserve talaga, pero hindi para maging presidente pa rin, di ba? Talaga dapat kamay na bakal para sa mga ganitong issue may hanggang sa barangay, matakot yung mga yan. Bentahan ng pondo, kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel, sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon. Biruin mo lahat, ayaw imbestigahan. Oo, dapat iniimbestigahan lahat ng korupsyon eh. Si Sara lang iimbestigahan mo. Bakit si Sara lang bang gobyerno ng Pilipinas? Ayaw, may pork barrel lahat-lahat. Ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. Yung po sa systemic issue po, ano po bang other specific ayuda programs mo affected po ng so-called discrimination? Lahat man po ay affected insofar as hindi lahat ay pantay-pantay na mabibigyan at hindi lahat sabay-sabay na mabibigyan. At ang ipinamimigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Baka may almost 1,000,000. 1,000,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at bumili ng sariling bigas. Ay hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga Parang pera-pera kagad ang gusto ng mga ng gobyerno, ng ibang gobyerno, no? Talagang pera, lahat ng kilos pera ganun. hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor, ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Ako, other topic lang yung kay Salvi ko, naniniwala po ba kayo na mapapauwi ng gobyerno natin dito sa Pilipinas si Salvi ko? At sa tingin niyo ba makakatulong ng malaki yung nalalaman niya tungkol sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects po and yung insertion sa budget? Napakalaking tulong para sa paglabas ng katotohanan kung maglabas pa ng impormasyon si dating Congressman Zaldico, pero malaki din ang may tutulong para sa kaalaman ng lahat kung ipahayag pa ni dating Speaker Romualdez ang nabanggit niya sa kanyang video message ng isang araw na marami pa siyang alam tungkol sa... Sabi niya ni Senator Marcoleta niya kay Romualdez nilaglag niya sarili niya. Anong sabi niya? Hindi ako ang mastermind. So pag sinabi mong hindi ikaw, alam mo mastermind kung sino. Kasi hindi mo isasabi mo sarili mo hindi ako mastermind Dapat sinabi mo wala akong alam diyan. Huwag niyo akong gawing mastermind. Wala akong alam diyan, dapat ganoon. Hindi ako ang mastermind. Yung tono niya parang alam niya kung sino. O ibig sabihin, tapos ipagtatanggol ng mga bangag vloggers na ay, naku, si Martin, yan na. Di ba, talagang, ano to mga to Di ba? Tapos, ibang pupuntos nila, bakit si Sara ayaw dumalo? Bakit? Ano pakialam namin kung di dumalo si Sara? Di ba? Yung problema nyo, problemahin nyo. Mga problema sa ating gobyerno at siguro hindi na pwedeng i-set aside dahil ito ay nanggagaling na mismo sa ating dating Speaker of the House na malawak talaga ang korupsyon sa ating gobyerno at dapat natin itong busisihin hindi lang dahil ito ay tungkol sa kaso ng mga individual, kung hindi dahil ito ay tungkol sa pera at napakalaking problema na nakakaapekto sa buong bayan. Kaya ako po ay
ah, nananawagan sa ating mga kasamahan sa Kongreso din na isapubliko ang lahat ng kanilang mga alam at hindi na ito mapapagtakpan dahil si dating speaker na ang nagsalita. Napadala ba yung imbestigahan ng Kamara yung mga corruption na ito since si former speaker na rin po may patunay na meron siya. Opo, para din madepensa ng Kamara ang sarili niya na hindi sa Kamara ang pinakamalaking korupsyon, kung hindi sa tulad ng nabanggit ni dating Speaker Romualdez, sa ehekutibo. Dahil hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng flood control projects ayon sa kanyang video message. At hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng National Expenditure Program. At sa ibang pagkakataon, nais ko pong mas tatalakayin itong bagay. Pero ang focus ko lang po sa ating briefing ngayon ay ang reaksyon sa inefficient at maling sistema ng bigayan ng ayuda sa seremonya na pinangungunahan ng ating presidente ngayong araw. At Dapat kasi magkaroon talaga ng batas. Alam mo, ito yan sa pamimigay ng ayuda na yan, alam mo talaga, nangihibabaw sa atin talaga batas eh. Halimbawa ganito, gagawa tayo ng batas sa procedure kung paano mamigay ng ayuda. Para mapalitan man yung presidente natin, mapalitan man yung mga sino mang governor o iisa ang procedure. Nakuha nyo? Iisa yung sistema na para pamimigay ng ayuda. Gumawa kayo ng isang tamang pamimigay ng ayuda ba through ano ba yan? Through cellphone ba yan? Isisend mo ba sa wallet mo yan? Alam mo yon, hyper wallet mo, isisend mo ba yan? O sa bahay-bahay ba? Gumawa kayo ng isang permanent na kung saan na pamimigay ng ayuda, na pamimigay ng isang benepisyo sa isang yun lang ang susundin. Mapalitan man ng presidente, mapalitan ng congressman, mapalitan ng mayor, yung pa rin ang susundin. Yung pa rin ang pinaka-SOP. sana manawagan kay President Marcos na ibigay ngayong araw na ang 200,000 pesos na ipinangako para sa lahat ng barangays na hindi pa nabigyan para sa mga barangays na hindi inibitahan. Inuulit ko po, sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw. Bakit daw? Dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Biruin mo, nagtampo ka pa? Governor ka, nagtampo ka? Kababayan mo? Ibig sabihin nakasalalay pala sa damdamin mo yung tulong mo sa bayan mo? Yan ang hirap sa isang politiko. Nakakala mo masyadong mataas sa ano. Nakakala mo gano'n. Kung totoo masasabi niya, nilibisti Kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto. Completing the President will respond to hiling po sa kanya, ibigay ito. Ang pwede ko pong banggitin ay pagkatapos ng aking Facebook post ngayong araw, sumagot ang Malacanang sa amin na lahat ng barangays ay bibigyan ng 200,000 pesos ayon sa pangako ng ating presidente. At may isang kapitan sa aking distrito na tinawagan naman Pag nangako kang bigyan mo bigas, ituloy mo. At dapat, meron ka, yan ang hirap eh. Nakukurakot yung ibang bigas dyan eh. Hindi ko sinabing kurakot sila, kasi may mga nangyayari po na nai-scam ang bigas eh. Halimbawa, hindi alam ng presidente, panahon ng Tatay Digong, nagbigay ng mga bigas dito. Ito gagawin ng mga barangay, pagdating sa mga barangay, bawas na. O hindi bawas, minsan hindi na nabibigyan yung mga nakapangalan sa kanila. Ano ba malay nila kung bibigyan siya ng bigas? Yeah? Ngayon, gagawin, either na yung bigas mapupunta sa bahay nila or yung pera-perahin na lang. Alam mo yun? ni Liga ng Barangay President ng Batangas Rocafort na ABC President ng Lipa na ihahabol yung 200,000 pesos nila sa second batch. Pero lahat ng ibang barangays sa mga ibang bayan
ay inimbitahan ngayong araw. Pero yung barangays na nabanggit ko, 84 sila, ay hindi inimbitahan dahil nga sinabi ni LNB President Rocafort na may tampo sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Nagtampo pa, tingnan mo. Di ba? Alam nyo, sa panahon ngayon, dapat pag politiko ka, nagpapakubaba ka. Oo. Dahil yung pera ng bayan, pinapasahod ka ng taong bayan eh. Kaya ka binoto para kumilos ka para sa kanila eh, sa constituent mo eh. At sa tingin ko, hindi lang sapat na ihahabol yung 200,000 pesos para sa 84 barangays na ito. Ako po ay humihingi ng sagot ng Malacanang para ipaliwanag bakit hindi inimbitahan yung 84 barangays. Kung hindi ba ako humarap sa inyo ngayon at mag-post sa Facebook tungkol dito, hindi na ibibigay yung tulong para sa 84 barangays. Totoo yan. Tingnan mo kailangan pa ng malaking tao para magsabing ganyan, ibigay sa kanila. Napipilitan pa yata. Di ba? Dapat pag kayo namimigay, dapat obligasyon nyo, may mga tao magche-check ng gobyerno. Halimbawa, namimigay ka, mamimigay mo sa buong Batangas galing sa national. May magche-check dapat nabigyan ba? Nabigyan ba yan? May mga taga-report, hindi yung, basta na ibigayan dyan, bahala sila. Kung hindi mabigay, sisihin yung mayor doon o sisihin yung governor doon. Hindi ganon. Dapat sine-check na lahat yan. Na ito dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto. Kasi malay mo, nakukurakot. Di ba? Alimbawa, 100 sakong bigas na, 1,000 sakong bigas lang, hindi na makarating, ilan na yun? O isang sako, sabihin mong presyo na 1,000. 5,000 sako din nakarating. Di may 5 milyon mahigit na. At kung hindi natin to aayusin ngayon, baka sa buong bansa nangyayari ang ganitong politika sa pamimigay ng ayuda. Tama. Sa lugar lang namin eh. Anak ng tete, ang dami yung reklamo. Bakit ako di nabigyan ng bigas? Di ba? Dami kayo reklamo. Ba't ako wala? Ba't ako ganyan? Nakalista naman ako. Ba't wala? Bakit anak ni chairman, anak ni barangay, anak ni councilor, meron? Tatlo pa. Isa man talang, nag-iisa lang naman. Bakit yung delivery driver, 5 sako sa bahay niya, meron? Bakit di naman nilista yun? Ba't nakatambak yung mga bigas doon sa isa sports complex, no? Ang dami nakatambak yung bigas. Libo-libo. Kanya-kanya kuha yung mga hepe. Di ba? Ayoko magsita kung anong lungsod dyan. Kaya ko to inilalabas ngayon para sa lahat ng ibang mga barangay sa ating bansa, makakaasa ang ating mga barangays na hindi makukulayan ng politika ang pamimigay ng ayuda. Kung may iba pang hindi nabigyan ng ayuda ayon sa pangako ng ating presidente, mabuti na mag-post din sila at sigurado po ako na tutugon naman ang ating pamahalaan pag lumabas na ito. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito binunyan talaga ni Leandro Lebiste, pati ang sako may logo. Sipin mo. Huwag mo nilagyan ng logo. Di ba? Nilagyan ng logo eh. Makikita mo, asan yung picture. Papakita ko sa inyo bago tayo magtapos. Nilagyan ng logo. Ayan dapat huwag nilagyan ng logo. Tama na mamamigay kayo eh. Pero may logo. Saan ba yun? Ito ba yun? Hindi ata ito yun. Parang ito yata. Hindi ito. May logo yung sako eh. Asan ba? Asan? Bago tayo magtapos. Ito ayan Ayan may logo Ano yan? Matatag na Batangas. 10 kilo, not for sale. Not for sale. May logo. Di ba? Antindi, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito lang po. Isang makabulang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.